What happened? Hindi ko ini-expect na merong ganitong issue ngayon na yung feeding na nangyari ay sobrang saya naman talaga. 'Di ba? Nag-i-enjoy lahat, sigurado ako, lalo na yung mga batang nandoon, masaya at busog at hindi nila makakalimutan yung experience na yon. Pero bakit may mga ganitong kaganapan? I think and I believe na hindi man sila nagkulang ng oras para isagawa ang feeding program na to bilang pasasalamat or a celebration ng second anniversary ni Joy dito sa Kalingap, 'di ba? Pero bakit ang mga importanteng panauhin ay wala doon sa araw na 'yon? Are they busy or what's the reason? Or hindi na inform, hindi na invite? Ano nga ba talaga? Anyways, ang sasabihin ko lang naman ngayon, point of view lamang sa mga naririnig-rinig ko, 'di ba? Pero syempre, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang, Ate Aid na Vlog, Kalingap Rab, at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, salamat sa support at pagmamahal niyo sa aming mga Kalingap reactors. So this is it. I love Sabado. Alam naman natin yan na every Saturday ay merong vlog ang Danjoy. And yes, nataon din yung second anniversary celebration ni Joy sa araw na yon. So, ayun, walang vlog ang Danjoy, pero tuloy ang feeding program na isinagawa nila sa isang barangay. Maraming bata actually, pero no worries, sigurado naman na nabibigyan ang lahat dahil ang dami-dami din ang dala nilang Jollibee at mga burgers, ganon, 'di ba? Mga bata man or mga matatanda ay siguradong masaya sa araw na 'yon. Maraming salamat sa mga butihing sponsors na talaga namang naisip nilang magbigay ng ganong experience or yung feeding program na 'yon. So, sa feeding program na 'yon, sobrang saya. Actually, sabi ko nga, wow, full first kasi andon ang Jomcar, andon syempre Danjoy of course, Team Brooks, sila Nanay Milda, sila marami pa, Key Boys actually. And ang tinatawag ngayon ng Key Boys on Mission. Nasa yon, Rab Matubang Vlogs, mapapanood nyo yon kung hindi nyo pa mapapanood. Sobrang saya, sobrang memorable, and sobrang grateful lang si Joy sa pagkakataong yun na talaga namang dahil sa libo-libong sumuporta sa kanya or sa Danjoy, nagkaroon sila ng ganitong pagkakataon na ayun, mamamahagi ng mga ganitong klaseng blessings. Super saya, busog, at memorable yung araw na yon. Ngayon, hindi maiiwasan ng ibang mga viewers, hala, bakit wala ang founder? Wala ang scouter? Wala din si Kuya Val. Tapos may mga naririnig-rinig pa ako na hindi daw alam ni Kalingap Rab. Pero, I doubt it na hindi alam ni Kalingap Rab kasi binablog niya 'di ba? Upload ngayon sa channel ni Kalingap Rab, Rab Matubang Vlog. So, in the first place, alam talaga ni Kalingap Rab yan. Ngayon, ang nag-organize ng feeding program na to ay si Kalingap Rain. Para sa akin, dahil siya yung nag-organize, siya yung pinagkatiwalaan, or sa kanya ibinigay yung ganitong task, siguro, palagay ko, para sa akin, siya na dapat mismo mag-inform sa mga tao na dapat nandoon. Diba? Siyempre, papaalam niya kay Kuya Val, Ate Edna, Kalingap Rab, Kuya Bobby, siyempre, or kahit wala na si Kuya Bobby, si Kuya Andy, or kung wala man si Kuya Andy, si Kuya Val. 'Di ba? Kasi para sa akin, hindi lang naman kasi 'yon basta Danjoy feeding program, or it was Joy second anniversary sa Kalingap. So talagang memorable and importanteng kaganapan 'yun. So malaking honor para kay Joy actually nakasama dapat si Kuya Val. Pero ang sabi na hindi daw alam ni Kuya Val ang kaganapang ito. How come? Dahil I believe na hindi rin naman nagkulang ang mga sponsors dahil isang buwan, 2 buwan, or isang buwan mahigit na planado ang mga bagay-bagay na ito. Pero how come na hindi perfect ang nangyayari? Wow, naghahanap ng perfect, sana all. Anyways, ako para sa akin, di bali na kung wala si
si Kuya Bobby doon. Hindi naman yung Danjoy. It was Joy's second anniversary sa Kalingap. Ang importante doon si Kuya Andy. Kaya hindi rin daw nakapunta si Kuya Andy kasi no information, no formal invitation, so on and so forth. So, sino ba talaga dapat ang mag-imbitahan ng mga tao na ito? Yung si Kalingap rin, o yung organizer? Since marami naman na sila dyan, siguro i-invite na nila, di ba? Si Joy ba? Or si Kalingap Dan ba? Ang pamilya ba ni Joy? Sino ba dapat mag-imbita sa kanila? Or, pwede bang sila na lang magkusa? Or sasabihin nila, saan ba yung feeding program? Sasama ako. May ganun ba? Or, kailangan ng formal invitation. Para sa akin, formal invitation, lalo na kay Kuya Val at Edna. Kay Kalingap Rap, siguradong alam yan. Or, bakit hindi ito napapaalam ni Kalingap Rain sa mga taong dapat nandoon, lalo na kay Kuya Val? Na sobrahan ba sa excitement? Or, na paano ba? Na busy? Na nakaligtaan? Ano bang problema dapat? ano ba ang dapat? Kasi balibalita ko nga, may mga Danjoy fans na nagtatampo na kay Kuya Bobby. Or si Kuya Bobby ang may tampo sa mga Danjoy fans. Ang question mark kasi dito, naitsapwera na ba talaga si Kuya Bobby sa Danjoy community or si Kuya Andy? Wala na bang tiwala mga sponsor sa dalawang ito? Or paano nangyari na instead of Kuya Bobby, kasi siya yung founder or ang scouter, doon sila nag-approach kay Kalingap Rain. Actually, si Kalingap Rain lang ang pwedeng makasagot ng lahat-lahat ng ito kasi siya yung pinagkatiwalaan, siya yung binigyan ng ganitong task. I believe na siya dapat ang mag-imbita sa mga taong ito, lalo na si Kuya Val, 'di ba? Or dapat ba ang mga sponsors ay sila yung magbigay kay or inform nila kay Kalingap Rab, like Kalingap Rab, meron akong 20k, 30k, 50k, so on and so forth, na kayo na pong bahala kasi gusto namin magpa feeding program dito sa barangay na to kasi maraming mga bata dyan, kailangan ganito ganyan, basta kayo nang bahala. Pagkatiwala kay Kalingap Rab at bahala na rin si Kalingap Rab kung busy schedule siya, bahala na rin si Kalingap Rab na ipagkatiwala sa kung sino mang K-boys na nandyan kasi marami naman yan sila dyan, diba? Actually, lahat ng nasasabi or nababanggit may punto naman talaga. Ngayon, wala naman tayong magagawa dyan kung talagang nakaligtaan sila o nakalimutan, wala na nangyari na ang feeding program, tapos na, 'di ba? So siguro mag-usap-usap na lang sila at sana hindi na maulit pa, 'di ba? Yun naman, that's the best thing na pwedeng gawin, mag-usap-usap na lang. Ito, isa sa mga pinaka nakaka-intriga is yung meron daw sponsors na nag-direct kay Joy, which is hindi ako makapaniwala kasi si Joy kasi yung loyalty niyan sa Kalingap, grabe, 'di ba? Grabe. Kumbaga, lahat ng kung ano mang meron siya ngayon, ipinagkatiwala niya yan 100% sa Kalingap, lalo na kay Kalingap Rab, 'di ba? Kung ano mang blessing na natanggap niya, sigurado ako na dumaan yan sa mga iba pa, hindi yan dumiretso kay Joy. Ewan ko lang kung ano bang ibig sabihin ni Kuya Bobby, dumiretso, nagbigay ba ng pera, or nangamusta lang kung sino man tong sponsors na to, sino man yung tinutukoy niya, wala pa naman siyang, di pa naman niya pinangalanan, 'di ba? Pero yun na nga, nakakaintriga lang kasi isa to sa mga pinagbabawal na sa Kalingap na mag-direct contact ka sa beneficiary nila. Pinagbabawal 'yan, 'di ba? For iwas wakwak. Pero knowing Joy, hindi niya yun magagawa talaga. Never ever niyang magagawa yon. Ganon kasulit yung paniniwala ko kay Joy kasi ganon siya kasulit din sa Kalingap ganon niya pinagkatiwala ang lahat sa Kalingap, 'di ba? And she's blessed and contented kung ano mang meron siya sa ngayon, kaya kung ano mang mga sponsors na meron ang Danjoy ngayon, talagang thankful siya. Pero I doubt it na may nag-direct or may basta yung mga ganong issue. What do you think, guys? Kasi hindi ako naniniwala na may ganong kaganapan Hi.
So, ayun na nga guys, basta para sa akin, pagdating sa usaping sponsors na kisyo dumirekta kay Joy, talagang 100% hindi ako naniniwala dyan dahil hindi ko nakikita sa pagkatao ni Joy, lalo na tumagal siya ng 2 taon dito sa Kalingap and so far wala siyang ganong issue. Hindi ako talaga naniniwala na magagawa ni Joy yun. 'Di ba? So, isa yan sa pinagpapasalamat ni Kalingap Rab actually sa kay Joy dahil sa pagiging matapat at loyal niya sa Kalingap. Actually naman, kaya naman din pinoprotektahan lang din ni Kalingap Rab ang kanyang mga beneficiaries kasi may mga sponsors talaga na yes, at first they are big help and then later on ay magiging threat sila or magiging kalaban. Hindi lang isa dalawa, marami nang nangyari. Nawakwak talaga or lalo na kapag madadala, mabe-brainwash. Pero sa case kasi ni Joy, sa tingin ko naman, lalo na yung kay Joy, kay Carla, or kay Vianzi, yung mga yan, sulit Kalingap yan, talagang wala nang makapagpabago dyan. Diba? Wala na kahit sinong mga sponsors dyan, of course, kahit mag-offer sila ng malakihan siguro, talagang hindi na, manatiling Kalingap yan. So, sa sinabi na yon, since isa sa mga tampo or kinagalit ng mga iba pang Danjoy fans is yung nasabi ni Kuya Bobby na kisyo may direct contact ko no. Pero hindi man niya klaro sinabi na excuse me, ano bang klaseng ano yun? Direct bang nagbigay ng pera? Or like pangangamusta lamang? Diba? Lalo na pag OFW or like through messenger, tawag-tawag, I think parang okay naman na siguro yon. 'Di ba? Kasi si Joy talaga, kasi talaga 'yan, loyal talaga sa Kalingap. Kaya wala nang kumbaga kung sino man yung sponsor na 'yon, hindi na rin siya talaga din magta-try kasi alam niya ang paninindigan ni Joy sa Kalingap, talaga naman. So ayun, anyways, kung ano mang issues na namumuo ngayon dahil sa minsan kasi yung iba nasisisi na yung mga sponsors, kisyo daw mga sponsors ng Danjoy may sariling ganito ganyan. I think for me, ang mga sponsors naman ay hindi na nila trabaho na or si Kalingap rin talaga ang pwedeng mag-approach niyan or gagawa niyan like 2 days before or kahit 1 day bago ang naturang event, naturang feeding, na-inform niya yung mga tao na dapat nandoon. Sigurado ako 100% din kay Kalingap Rab na na-inform din niya talaga si Kalingap Rab. Kasi may nagsabi na hindi alam ni Kalingap Rab. Siguro si Kuya Bobby alam niya na may papiding, pero ang ikinasama siguro ng loob niya is kulang yung information. Like kulang din yung invitation, 'di ba? So, ayun, ganun lang yun. Tampo-tampo lang naman yun ng konting-konti lang. Kailangan pag-usapan. Kaya naman yung pag-usapan yan, di ba? Nasa isang community and sigurado ako mag-uusap-usap lang din sila dyan kasi ando naman sila lahat pari-parihas, di ba? So, ayun, malalaban natin yan ang mga katotohanan pagdating ng tamang oras. Basta pagdating sa issue may sponsor na dumiretso kay Joy, hindi ako naniniwala because Joy is loyal 100% sa Kalingap. May malang yan, issue lang yan para mapag-usapan or mabash si Joy or like 'di ba? Pero walang katotohanan yan. Magiging klaro lang din yan kapag mag-live ulit si Kuya Bobby at ma-explain niya ng mabuti kung ano bang klaseng yan, dumiretso, pangangamusta or like nagbigay ba talaga ng pera, whatever. Diba? Basta para sa akin, si Joy is loyal yan sa Kalingap at hindi ko inisip or hindi ko masasabi or talagang hindi magagawa ni Joy yan na rumikta na mag-ano siya ng sponsor na hindi alam ni Kalingap Rab, lalo na.
So, ayun lamang guys. Salamat sa inyong lahat. Sana si Kuya Bobby or si Kuya Andy, for sure, wala man silang problema. Or si Kalinga Prin and Kuya Bobby, kailangan lang nilang mag-usap-usap. Baka lang, misunderstanding, ganon. Nagkaroon lang sila ng problem about it. Pero, kunting lang yan, gusot, mapag-uusapan nila yan para hindi na maulit pa, 'di ba? Thank you guys so much. Salamat po.